Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Risa Enbaria at ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa paghahanda ng pagsusulit batay sa performance. At narito ang ilang mga layunin. Una, naibibigay ang mga hakbang sa pagbuo ng pagsusulit. Pangalawa, nabibigyang diin ang mga patnubay sa paghahanda ng pagsusulit. So, bago ang lahat, alamin muna natin kung ano nga ba ang pagsusulit. So, ang pagsusulit ay isang panukat na ginagamit ng mga guro upang sukatin ang paglalapat ng mga pagkatuto pagkatapos ng isang patuturuan. So, sabi dito na ang pagsusulit daw ay paraan na ginagamit ng mga guro para masukat ang ating mga natutunan o naunawaan base sa kanyang tinuro o tinalakay at kadalasang nangyayari ito pagkatapos magturo ng guro. So, bakit tayo nagpaplano ng pagsusulit? So, una, upang masukat ang natutunan ng mga mag-aaral sa ginawang pagtuturo ng guro o kung may natutunan ba ang mga mag-aaral sa itinuro. Pangalawa, upang matiyak kung taglay na ng mag-aaral ang mga panimulang kakayahan o upang malaman ang kaalaman at mga bahagi ang kailangang linangin sa mga mag-aaral. Pangatlo, matukoy kung alin sa mga kasanayan sa isang aralin ang alam na ng mag-aaral at hindi na kailangang ituro pa. Sunod natin ay B, tukuyin ang mga kasanayan na susukatin ng pagsusulit. So, dito ay kailangang matukoy ang mga kasanayan na nakapaloob sa pagsusulit. Sunod, C, itala ang mga layuning pangkagawian or behavioral objectives batay sa mga kasanayan at kakayahang susukatin. So, may tatlo tayong layunin. Una, ang layuning pangkabatiran, layuning pandamdamin, at layuning panpsychomotor. Letter D, paghahanda ng talahanayan ng espesipikasyon. So, ang talahanayan ng espesipikasyon ay isang kagamitang nagpapakita ng isang masistematikong pamamaraan ng pagtatakda ng lawak ng paksang sasaklawin ng pagsusulit at ng bilang ng mga item na gagawin para sa bawat kasanayang susukatin. So, karagdagan lang po na ang talahanayan ng espesipikasyon ang unang hakbang sa paggawa ng pagsusulit na pangwika. Naglalaman ito ng mga kasanayan o paksang bibigyan ng pagsusulit. So, letter E po, pagpasyahan ng mga uri ng pagsusulit na gagamitin. Meron tayong pagsusulit na tama o mali, pagtukoy ng mali o error recognition, pagsusulit na may pagpipilian o multiple choice, at ang pagpuno sa patlang o completion test. So, sunod, paghahanda ng pagsusulit. A, isulat ang mga item. Gamitin ang talahanayan ng espesipikasyon bilang patnubay hinggil sa kung ilang item ang bubuuin para sa bawat kasanayang susukatin. Letter B, suriin at ayusin ang mga item. Makatutulong kung maipasusuri sa isa o dalawang kaguro ang mga item. Letter C naman po, ayusin ang mga item sa pagsusulit. Una, kailangan pagsamasamahin ang mga item na magkakauri. Pangalawa, isaayos ang mga item ayon sa antas ng kahirapan. Ilahad muna ang madadaling item bago ang mahihirap na item. Sunod naman ay ihanda ang mga panuto. Una, ang mga panuto ay dapat gawing payak at maikli. So, kailangan po ito ay specific lang. Ito ay dapat magbigay ng mga sumusunod na impormasyon. Una, ang layunin ng pagsusulit, ang panahong nakalaan sa pagsagot ng pagsusulit. So, kasama pa po dito yung paano ang pagsagot ng mga item. So, titik ba ng tamang sagot ang isusulat o sisipiin ba sa sagutang papel ang sagot? Pangalawa,
Kung higit sa isang uri ng pagsusulit ang kabuuan ng pagsusulit, kailangang magkaroon ng isang pangkalahatang panuto at may mga tiyak na panuto para sa bawat partikular na uri ng pagsusulit. Ayan, so dapat kung maraming uri ng pagsusulit ang nakapaloob, kailangan bawat isa ay may tiyak na panuto. Pangatlo, pagbibigay ng pagsusulit at pagwawasto ng mga papel. At pang-apat, pagpapahalaga ng pagsusulit. Sumunod ang pagsusuri ng bawat item upang malaman ang pagkamabisa ng mga item. So una, ang kahirapan ng item or kung ano yung pinakanahirapan or mahirap. Kakayahang magtangi at pagkamabisa ng bawat distractor. So, ang panglima, ang pagbibigay ng interpretasyon sa kinalabasan ng pagsusulit. At dito nagtatapos ang aking pag-uulat. Maraming salamat sa inyong pakikinig.